You're a lawyer, correct? Tama po, 29 years. 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po ngayon. Okay, you Tama can read po. it. Alright, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer. Counsel, are you making an objection? This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records. Short rejoinder, Your Honor. No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this. Thank you, Your Honor. Chang. Oo. Hindi tayo papatulan nun. Bakit naman? Malaking tao yun eh. Malaki. Sikat yun. Yan. Sikat chupoy. Oo, diba? Anyway, siya po ay nagtestigo, di ba? Katulad ng sinabi niya, hindi na siya pumunta sa Bangkok. Opo. Medyo masama ang loob sa amin na pumunta sa kanya na inuuna pa niya yung pasyal. Oo. Kahit pinagtatanggol naman niya, hindi daw naman pasyal yun, trabaho. Napigilan pala, no? Eh, wala pa nga siyang 200 days yata sa NBI. Mas magaling na ipadala yung matagal na sa NBI pagdating sa mga puntong yun. Yun lang. Kasi hindi naman siya karir. Junket lang naman talaga yon. Kunyari pa siya. Testify ka na lang. At lumabas tuloy nung siya ay nag-testify na matagal na, 2024 pa. Wala pa yata siya sa NBI noon eh. Ay bias na siya laban kay Sara Duterte. Ayun. At yun ay pinatutuloy Yun lang. ng kanyang mga kolum. Sabi nila halatang Kasi si halata. Matibag pala ay mangkokolum. Hindi, may kolum siya sa Daily Tribune. Yun. Pareho kami sa Daily Tribune ay nagsusulat kami Ayun ng pala. kolum. Buti di kayo Kaya pareho nag-aaway kami sa dyaryo. mangkokolum. So paano mangkokolum? Ayan, sige na nga. Hindi naman mangkukulam eh. Oh. Mangkokolum. Ayan. Nagkokolum kami. Opo. Oo. At doon sa mga kolum niya, tinawag niya si Vice President Sara na bratinela. Ibig sabihin spoiled. May bad habits. Flat spare tire. At kung ano-ano pa. Bago, eto natatawa ko. Opo. Sabi niya, iba naman daw yung opinion niya bilang mangkukolum. At iba naman daw yung opinion niya bilang NBI director. Paano nangyari yun? Ganon. Tayo pinagluluko nito dalawa eh. character.
Di ka ganon? Schizophrenic siya. Schizoid siya. Kung gano'n, oo. Iba yung dyaryo, iba yung personal. Oo. Iba yung personal, iba yung direktor. Ayun. Eh, di ba political appointee ka? Di ba obvious na obvious naman, Mr. Matibag, sa mga ginagawa mo, na yung mga biases mo ay yun ang sinusunod mo sa pag-imbestiga. O, di ba? Hindi ba inuna mo pa si Marcoleta at saka si Mike Defensor? Inuna mo pa si Jinggoy. Inuna mo pa lahat eh. Hindi mo naman iniimbestigahan. O, di ba naghusga ka na agad? O, di ba doon sa mga 18 Marines? O, di ba hinaharas mo si Mike Defensor? Sampina ka ng sampina. O, pagkatapos sasabihin mo iba. Nako, Yun lang. lokohin mo ang lelong mong panot. Oo. At lumabas na. Yung kanyang bias at prejudice. Di ba? Lalong-lalo na ito, nakakatawa ako ha. Natatawa ako dito talaga. Ano po yun? Inamin din niya na bago siya nag-testify, siya ay kinausap ng prosecution panel. Oo. Although tinanggi niya na siya daw ay tinuruan. Siyempre, alam ka namang aminin niya. Hindi naman Para naman tayong naglolokohan lagi rito Hindi, tinuruan ako ng prosecution at lumabas din. Hala mo kung anong lumabas. Guidance lang yun. Talaga. Pagtanggol mo naman attorney, guidance. Guidance. Binigyan siya ng... Tony Rose guidance. Yun! Diba? Ayan. Oo nga naman. Kita mo Sige. Inamin din niya na siya ay hindi naman sinubpina o pinatawag ng impeachment court. Kumbaga, sa mga tuwid bagay, Yan. nagpusang loob siya na pumunta roon dahil gusto niyang magtestigo laban kay VP Sara kasi 2024 pa, galit na siya kay Sara Duterte. Ewan ko kung anong pinagagalit niya. Galit sa Oy, maganda? happy 1,000. Hi! Thank you, guys! YouTube. Hi! Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Dito po. Siyempre. Where ang naririnig nyo lamang dito sa SMNI, sa DCAR is the truth that matters. Yun lang. Bawal ang sinungaling. Sinasabi lang naman natin dito totoo Lumabas Opo. bias siya. Siya ay political appointee naman talaga Ayan. May pabor siya na tinatanaw sa kasulukuyang administrasyon na siya ang makikinabang kapag naging guilty. Kinonvict si VP Sara sa mga impeachable offenses. Ayun. Di ba? Kasi wala silang pantapat. Yun ang sinasabing witness pero kitang-kita mo na siya ay biased at hindi kapani-paniwala ang kanyang testimonya. Okay. So, baliwala yata yung hindi siya nakakita ng mga lady boys sa Bangkok. Hindi ba maraming ganon sa Bangkok? Akala mo babae. Tapos lalaki pala. Lalaki pala. Maganda yun pag ganun. Maganda. Baka kaya gusto niyang pumunta sa Bangkok at nagpupumilit siya. Hindi pwede, pupunta ako sa Bangkok. Magalit na yung mga senators, judges. Why? Nabatikos siya ng nabatikos. Yun, napilitan yata siya. Alam nyo, hindi po pwedeng ganyan talaga. Gawin mo yan sa regular na korte. Nakatagda kang mag-testify, ma-schedule, hindi ka dumating. Ang the least that could happen ay sasabihin ng korte, hindi ka na pwede magtestigong muli. The worst is ma-contempt of court ka. Di ba? Ganun yun Ganun higpit. Yan. Oo. Kasi nakakatawa yung sinasabi rin ni Mr. Matibag tungkol sa imbikasyon kay VP Sara. Sabi niya, ito ang mga conclusion na medyo katawa-tawa. Unang-una, ang conclusion daw ng NBI ay may capacity
na ipatupad daw yung death threats kay Pangulong Marcos. Oh. Ako nagtataka dyan. Alam mo kung bakit? Kasi di ba very clear, kapag may nangyari sa akin, pag pinatay ako, Oh, common Sabi. sense yun eh, attorney. ibig ko sabihin, mamamatay muna si VP. Papatayin niya sarili niya. Oh. Huwag naman. Wag naman. Ang galing naman ang conclusion mo. Okay. Number 2, sabi niya, marami daw kasing baril si VP Sara Oh. na nakarehistro. Kung hindi ba naman kay Kuya conclusion na yun eh. Ha? Alam mo kung bakit? Bakit po? Ikaw ba papatay ka? Ang gagamitin mo, yung baril mo na nakarehistro sa krame. Hindi na may pwede. ballistics. Oo, Malabo na magte-trace. yun. Yung bala na gagamitin kasi merong record yun ng ballistics. Tsaka hindi yun, may ebidensya yun, ebidensya. Kaya nga, Oh, bakit mo bibigyan ebidensya yung mga kaya nga, ba't gagamitin mo sa naghahanap? sarili mong baril? Yun. Ang bihira. Ay siya, tama. Happy 1.5 Ay, thousand thank live you. viewers sa Thank you. DZR YouTube. Maraming salamat po. Yun. Pangatlo, Oh. marami daw pera. Oh. Anong Eh, koneksyon? di, ibig sabihin, yung death threat ni Direktor Matibag doon sa kausap niya. Sino ba yung kausap niyang reporter ba yun? Oh, galit na Oh, galit siya oh, doon ibig eh. sabihin, Ang tindi nun. Dapat imbestigahan din yun. Oh. Kasi may pera si Matibag, di ba pinakita niya, may 1 milyon siya pambayad sa bill. Restaurant. Oh, Oh, yun lang, yun lang. Oh, dapat imbestigahan din. Eh, di ba? Pinuno siya ng NBI. Opo. Oh, marami siyang tao sa ilalim niya. May baril din siya. Oh, Yun lang. congresswoman ang asawa niya, ito imbestigahan din siya. Ayun. Oh, kung ganun ang logic. Ayan. Sabi pa niya, meron daw security contingent Ayan. o security detail si VP Sara na yun ay sunod-sunuran sa kanya. Oh. Naku naman, hindi. Yung mga yun ay kawani either ng pulisya o ng militar. Tingin nyo sa sunod nyo sa illegal orders. Kayo naman ang minimenos nyo naman masyado. Oo. Itong ating mga pulis at mga militar. Nag-iisip naman yun. Wala. Back and call. Ano back and call? Ang duty po noon ay protektahan ang pangalawang pangulo. Yun. Hindi po yun mga hitman ng mafia. Kayo naman Eh sino bang may mistulang sindikato? Hindi ba yung pamahalang ito? Oh, di ba? Oh, hindi naman si BP. Pambihira naman kayo. Ano ba yan? Bintang yun Nako. bintang yun. Bintang. Oo. Alam mo yung Mali yun. bintang, Oh. brand ng biryan sa Indonesia. Oo. Bintang, bintang Oo, talaga? bintang. Ah. Hindi, ang bintang kasi Ay, di pa ako sa nakapunta doon. bahasa, Opo. di ba ang salita ng Indonesia ay bahasa Indonesia. Opo. Ang bintang ay tala, star, estrella, bintang. Ayun. Di ba ang Indonesia, di ba ang salita nila bahasa Indonesia. Opo. Ang sa Malaysia, ang salita nila bahasa Melaya. Ayun. Dito, kapag bumagyo, Bahasa Pilipinas! Maynila lang, Pilipinas. Bahasa Pilipinas! Yan. Oh. Hindi lang Manila. Ayan na, malapit na bintang. Mamaya didiscuss natin. Bintang yan, bintang. Bintang, oo. Okay. Ayan, yun ang ginagawa kay Kwan, kay VP, Bintang. At alam niyo kung bakit? Eto Bakit? tingnan Sige. natin. Yung pinaka-latest na survey. Survey. Survey test. Oo. Masarap yun. Survey na may pagsusulit. Survey test. Malamig yun. Eto Okay. Tingnan mo ha. Opo. Suriin natin mga kababayan. Hello. Ito po ang latest survey Okay. ng Pulse Asia Research Inc. Okay. Para sa preference, ito ang petsa nito ay June 28 to July 3 and 6. Oh. Yan. Lapit na. Ito. Malapit lang. Lapit lang. Malapit Eto lang matapos. ang Tapos na. mga estadistika. Okay, Yan, ha? sige. Punta na lang tayo para mabilis sa Throwback yan, nationwide. throwback. Huwag na natin i-breakdown Sige po. sa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Okay. Total na. Yung mga hindi pa nakakapag-decide, ay 2,000 live viewers sa Thank NCR you. YouTube. Hi. Dito Salamat po, masaya. Mahal namin kayo. Salamat Oh, yan. po. Huwag kayong manonood ng karambola. Kengkoy po yun.
Eto, Ano na yun? Oh. Eto, Oh. yung mga wala pa silang napipili o napipisil, Opo. 10%. Yan. Yung mga ayaw sumagot, 1%. Oh. Yung hindi nila alam kung ano nangyayari sa buhay nila, Ala, don't know. ano ba yun? Wala sa kasarinlan. Hindi nila alam. Aha. Medyo hilo-hilo pa sila. Aha. O may amats. Oo, May ha, oo. amats. Oo, may amats. Ay 4%. Ayan. Ito ang gusto nila mula sa pinaka anong tawag dito? Mataas o mababa? Pinakamababa. Okay, Oo. pinakamababa. Hindi po si Dato Hindi baba, Reyes ang mga pinag-uusapan namin ditong mababa. Iba naman yon, iba naman. Oo, iba sige. naman baba yon. Oo. Yun lang. Sige na. Ang pinakamababa mga kababayan. Ayun. Wala pang 1%. Ala! Negative yan. Wala pang percent eh. Ay wala mo kung sino. Wala mo muna. Sino? Hinaan mo muna. Lalaki babae? Clue. Babae. May baba wala. Wala. May baba, siyempre. May baba. Ikaw naman, oh. Yung paborito mo Walang baba. May sibok baba. Hindi ko alam. Minsan maiksi, minsan mahaba eh. Hindi yung Yan. baba ha, yung buhok. Oo. Hindi haba-baba. Mahirap hulaan niya, attorney. Mahirap yan. Sige, sabihin ko na. Sige po. Si Risa Ontiveros. Ayun. Rose. Ang pinakakulelat. Tatakbong presidente yan Tumakbo siya. Oh. Dating pigilin para nakakatuwa. Oh. At least may Maaaring lumabas ha? Lumabas. Lumabas na katawa-tawa. Oh. Ganon. Sumusunod na pinakamababa. Hula mo kung sino. Sumusunod. Ayan. Ito ay may sariling universidad. Hala. Hindi ko kabisado yung mga politika ito talaga. ay may-ari ng One Ball University. Si Suto? Yan, wala pa rin 1%. Pangatlo, ito mas mataas pa. Hindi naman nagdedeklarang lalaban ng presidente. Talaga? Pero mas mataas pa ang ranking kay Rizon Tiveros, si Sol Aragones. Hindi si naman Ma'am Sol. nagbabalak ito eh. Re-election lang itong gobernador ng Laguna eh. Inilagay siya. Inilagay. Hindi, ito yung mga unaided, ibig sabihin, may blank. May mga pagpipilian ka bago may blank, sino bang gusto mo yan? Ay, si Ma'am Ito, Sol. sumusunod kay Salo Aragones, ay si Ping Lacson, Ayan. Noon si pa yan. Vico Soto, si Baste Duterte, Okay. si Bongbong Marcos Jr., Mababa at lahat yan. si Robin Padilla, 1%. Okay. Talaga? Oh. Ito na yung mga nandoon sa matataas. 1%, Okay. si Robin Padilla, si Nicanor Torre, 1%. Wow. 0.1% pala, 0.1%. 0.1%. 1/10 ng 1%. Oo, yan. Yeah. So wala pa rin 1%. Okay. Parang negastar yan. Negastar. Parang negative yung yung approval rating, trust rating. Negastar. Star pa rin. 1%, si Benji Magalong, hindi naman lalaban presidente yan. 1%, si Vince Dizon. Yan. Ito na, yung mga medyo matataas ang ranking. Rafi Tulfo, 14%. Taas niya na. Mataas. Kahit pa paano, tumaas. Lenny Robredo, 26%. Yan. At and still the undisputed Sino? champion, walang iba, siyempre, alam na natin kung sino. At malayo ang Malayo ba? Malayo? 49%. Wow! Yan. Siyempre, alam na natin, yung gusto nilang matanggal sa labanan. Alam kasi na. hindi nila kayang talunin. Ayun. Yan, Lalagpas pa yan, attorney. At Oo. habang inaapi, lalong Lumalaki ang tiwala. Totoo yun, sabi nila. Buti nga siya, habang inaapi, lalong lumalaki. Ako inaapi, hindi na ako lumaki. Paghihirang buhay naman kasi dapat pagka inaapi ako, aping-api na nga ako eh. Ha?